beloved, Boss Mike, Cervera. Mag-parade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas. Pindutin ko yung vibrator na sa libutan. Senator Bungo at yung ating mga kasamahan lahat andito dahil gusto namin ipakita kay Pastor Kibuloy. Kung mapunta tayo sa impyerno, marami tayo. Matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Kung ano yung paniniwala ko at pagkakilala ko sa kanya, Nang isang taong ang tingin ko bayani susuportahan ko po siya. sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Kung andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo. Kung hindi naniniwala sa kanya, Magdala rin ako ng masinggan. mamatay kayong lahat. Igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. Kagaya po nung ginawa natin doon sa mga nagdaang pagdinig natin. Huwag bastusin yung mga nandito sa humaharap sa komite ng Senado. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masahol pa sa hayop yung ginagawa mo. I can pin you down, my God. Ha? Huwag kang kailing-iling dyan. Ako mismo humanga sa kanya. He's the son of God. I and my Father's name are one. Pangalan yon ng Diyos-Diyusan ng mga Grego, si Apollo. My God has a lot of common sense. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Labakayatata. Hakuna Matata. Rupa Kalayahala. Mga siraulong pastor! Ang tinatawag na ibang wika sa Biblia o strange tongue, tang na hindi iyo ginagamit ng ibang rasa o ginagamit ng ibang lahi. Hakuna Matata. So ayan mga kababayan, naku hindi pa tayo nag-uumpisa, meron na tayong magtutupor na. Baka naman mga kababayan, magdagdagan nyo naman yung likes ninyo ba? Dahil alam nyo naman yung ating mga katunggali, pinanggigilan tayo. Okay lang sana mga kababayan kung panggigilan ako sa personal eh. Kahit saan ako dadalhin mga kababayan, sasama ako. Kahit sa kama eh. Sasama talaga ako eh. Kaya lang mga kababayan, ang ginagawa nila, pinag-iinitan tong live natin eh. Para matakpan ang kanilang malaking kasalanan dito sa sambayan ng Pilipino. Para sa halip na ito pag-usapan, ang pag-usapan siyempre, yung impeachment sa inaakala nilang malaking storya. Ang galing nila mambaliktad no mga kababayan. Napakagaling nila mambaliktad. Oo, dahil daw yung impeachment kaya daw ginawa mga kababayan dahil daw gustong pagtakpan yung Allen Bycam. Ano ba, attorney? Talaga bang desperado na kayo? Kasi para sa amin tapos na yan eh. Di po ba? Pero sa kanila mga kababayan, tulad nung polvoron video nila, sasalsalin uli nila yan. Salsal sila ng salsal sa propaganda nilang yan. Sige, tuloy natin. At alam niyo ba, ang tingin ko dyan, kahit papano ay isang master stroke yan ni Speaker Romualdez. Bakit ko sinasabi? Bukod sa ito ay pantakip dito sa malaking news ng insertions na ngayon. Anong malaking news? Wala na nga pumapansin dahil ang mga tao abay excited na mahatulan na yung impeachment ni Sara. Ano ba? Mukhang si attorney hindi yata nakatira sa Pilipinas eh, O baka naman may sariling mundo. Ayan, nag-iiyakan nga, Rickson. Iyak sila ng iyak ngayon.
Kasi mga kababayan, dapat itong mga ito, ulitin ko lang yung sinabi ko kagabi. Dapat itong mga to, mga kababayan, dinadala na sa kalye. Ipakita nyo na yung pwersa nyo. Bakit? Wala na kayong tao, no? Wala na naniniwala sa inyo. Oh, tapos ano, kaysa naman walang gawin, kaya sasalsalin na lang itong kanilang propaganda. Gagamitin yung sinabi ni Digong. Na si Digong, mga kababayan, mula nung nagsalita yon, hindi nyo na narinig mula ngayon. Tanungin nyo kaya, nasaan na ba talaga si Digong? Buhay pa ba? Naghihingalo na. Nagtatanong lang mga kababayan. Kasi nga merong nag-leak na chismis. Oo, si Digong daw, mahinang-mahina na. Anak ng pating. Totoo ba yan? O, totoo bang may malalang sakit si Digong? Malubha ba yung kanyang karamdaman? Di ba mga kababayan? Tanong lang kasi may lumalabas nga na ganyang issue mga kababayan. Oo. Talagang eto daw si Digong ay hindi na nga daw basta-basta nakakatayo. Oo, eto chismis lang sa mga DDS, di ba? Gusto nyo yung ganito chismis? Joke lang to. Oo. Mahilig ka sa'yo ganon, di ba? Mahilig kayo sa ganon. Ha? Babanat kayo, sabay bawi ng joke lang yun. Di ba? Joke ko lang yun. Tuloy. Ay nasa kataas-taasang hukuman at pati na dito sa piskalya sa Lunes, isang purpose yan. Number 2, So, ibig ba, si Bihin Attorney pag dinimanda nyo, totoo na? Hindi ba pwedeng yan na lang yung kaya nyong gawin para siraan si Mr. Martin Romualdez, yung speaker? Ganun ba? Mukhang yan na lang yung kaya nyong gawin Wala na Di ba dati, konting kibot, nandoon kayo sa EDSA? Bakit ngayon? Malaking bagay. Ang inimpeach si Sara. Pero bakit? Walang tao sa EDSA. Kung dati mga kababayan, meron pa silang grupo-grupo, na nando doon, nag-iiyakan sa EDSA. Pero ngayon mga kababayan, huling nakita ko, 3 na lang sila. Kita nyo mga kababayan? So wala na sumusuporta sa kanila. Ang sumusuporta sa kanila, makina. Ano yung makina, Boss Mike? Ang makina ng mga trolls, mga kababayan. Pansinin ninyo mga kababayan, yung kanilang mga vlogger, biglang tumiklop. Wala na mga kababayan Ang kaya na lang nilang gawin, fake news. Gagawa sila ng mga edited na mga picture, edited na mga video, ipapalamon sa mga tatanga-tangang Pilipino. Di po ba? Ganun na lang ang kaya nilang gawin. Bukod doon, wala na. Ngayon, tignan ninyo, ano na content nila? Tiklopan na, yung iba nagbura na. Paano yun? Attorney, so, yung sasalsalin yung propaganda ninyo, mga trolls na lang ang bumibira? Ganun ba? Mga trolls na lang, mga kababayan Wala na yung mga vloggers nila. Tuloy. Pinapakita dyan ni Speaker Romualdez na the President is not in control. He is the one in control. Bakit? Sapagkat publicly Huwag mo nang pag-awayin yung dalawa. Pinag-aaway mo pa Ito alam nyo, yung style ni Topacio, style ko yan nung elementary. Kapag may mga gusto kong pag-awayin na ka-eskwela, ganyan ang ginagawa ko Nako, mas magaling pala sa'yo to Di po ba? At hindi lang yan mga kababayan, ang panunulsol niyan. Pati yung mga kaparitiran ng iglesia, susulsula rin yan. Tuloy. Sabi na ni Pangulo, ayaw niya ng impeachment. Sa kabila ng sinabing yun ng Pangulo, ay isinulong pa rin niya ang impeachment. So ano ibig mo sabihin doon? Sa kabila ng ayaw ni Pangulo ng impeachment, sinulong niya pa rin ang impeachment? So parang gusto mong sabihin, Mr. President, mukhang mas makapangyarihan na sa iyo yung pinsa mo. Awayin mo! Ganun ba? Ganun ba gusto mong mangyari? Attorney? Teka muna. Baka naman hindi nyo lang alam kung ano talaga yung kanilang pag-uusap pag sila lang dalawa. Minsan nga, nasa gitna pa ako nila.
Di po ba mga kababayan? Ito po si attorney, tanong ko lang kayo mga DDS. Alam nyo ba yung pag-uusap ni Pangulo at ni Speaker? Sige nga. Minsan nga nasa gitna pa ako nila eh. Paano yan? Diba, hindi nyo alam. Huwag kayong putak ng putak dyan. Parang yan. Putak ng putak eh. Parang binabae. Diba? Binabae ba? Ito na mga kababayan. Tuloy natin. Not only that, by making Congressman Sandro Marcos the lead or the point man. Big deal sa inyo? Porque siya yung unang pumirma? Sakit na sakit sila. Mga kababayan ko, porque si Sandro Marcos, si Congressman Sandro Marcos, ang kinatawan ng Ilocos Norte, na siyang unang pumirma, mga kababayan, big deal pa yan sa kanila. Ang sakit talaga, no? Pag nakita nyo, yung isang Marcos nanguna na pumirma para ma-impeach si Sara. Sakit! Diyos ko po. Mukhang kailangan nyo ng mipinamic acid. Uminom nga kayo ng mipinamic. Sakit na sakit kayo eh. Di po ba, mga kababayan? Gusto nyo, supplyan ko kayo. Mipinamic acid. 2,028 milligram. Ito na. Pasok. Sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya very subtly that the president cannot even control his own son. Kita nyo, pinakita niya na hindi sila pwedeng kontrolin. Na para bang sinasabi niya na kayang-kaya kang kontrolin ng anak mo at ni Speaker. Talaga. Tanong ko nga ulitin ko na naman ba? Mga kababayan, ganun ba ang pagtingin nyo kay Pangulo? Diyos ko naman. Hindi ganun ang Pangulo, tandaan nyo yan mga kababayan. Hindi mahinang nilalang ang Pangulong Bongbong. Bagkus mga kababayan, isa yan sa pinakahinahangaan ko. Bakit kanyo mga kababayan? Malupit mag-isip. Yung bang sinasakal ka na, hindi mo paramdam na sa iyong kamay niya. Ako niya ibig ko sabihin mga kababayan, sinasakal ka pero hindi mo ramdam na kamay pala ni Pangulo. Yung kamay na sumasakal sa'yo. Grabe yun mga kababayan. Ako'y nakapapanga eh. Habang nag-uusap sila, nandiyan dyan ako, ang galing naman yan, ang galing. DDS, baka gamitin nyo na naman. Joke ko lang uli yun. Ay, diba mga kababayan? Joke ko lang yun. Baka seryosohin nyo na naman. Pero totoo pagka nung narinig ko magsalita at magplano, mga kababayan, ang lupit-lupit talaga ni Pangulo eh. Diba? Kaya yung mga walang alam sa pinag-uusapan ng magpinsan, tsupi kayo. Diyan kayo sa gilid lang. Kung meron kayong gusto malaman, punta kayo sa channel ko. Tanungin nyo ako. Malalaman ninyo. Eto na. Diba? Number 3, pinapakita niya sa Iglesia ni Cristo. Ayan na! Nasaan na ba si Kicks TV? Kanina pa nagchat-chat yun eh. Kicks TV! Eto na mga kababayan, simpleng-simpleng panunulsol mga kababayan. Pero sabi ko sa inyo, gawain ko pa to nung elementary ako. Nung elementary ko, yung ganitong estilo, mga kababayan, eksperto ko yun. Pasyo naman! Huwag naman yung pang grade 1. Babanat ka lang. Huwag ganon. Yung banat mo pang grade 1. Maniwala ka sa akin, ha? Eto na, mga kababayan. Pasok! His own son. Diba? Number 3. Ano number 3? Number 3, ano? Susulsulan mo ngayon yung Iglesia ni Cristo? Ako! Grabe ka talaga. Eto, number 3 daw. Tuloy natin. Pinapakita niya sa Iglesia ni Cristo na para bang ibig niya sabihin, hindi ko kayo kailangan. Kita nyo mga kababayan? Grabe, no? Mga style na ganyan.
Ugali ko yan nung grade 1. Panunulsul. Parang pinapakita daw niya sa Iglesia ni Cristo na hindi kayo kailangan. Hindi ho. Kita nyo na, bigyan ko kayo ng isang halimbawa ha. Mga kapatid natin sa iglesia, huwag kayong maniwala sa kanya. Dahil ito mga kababayan, para lang din si Marcoleta. Mapanlin lang, pero idol ko yan ha. Eto, mga kababayan, kung ganun ang ugali sa pinilalarawan, ulitin ko, kung ganun ang ugali sa nilalarawan nitong abogado na to, si Pangulong Bongbong Marcos, tulad ng binalita ko sa inyo. Di po ba? Si Pangulong Bongbong Marcos binuhusan ng proyekto. Yung Davao. Kita nyo mga kababayan? Davao! Katunggali niya. Nangaaway sa kanya. Naninira sa kanya. Anong ginawa niya? Parang yung kasabihan. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ganun ang ugali ni Pangulong Bongbong Marcos. Tupasyo. Hindi tulad ng gusto mong ilarawan sa mga tao, lalong-lalo na sa Iglesia ni Cristo. Nang tinapa naman. O kaya nga mga kababayan, nasasabi natin na etong mga grupo ni Duterte, abay, tila ba sinusulsulan ng Iglesia ni Cristo? Panoorin nyo at pakinggan. Sa Iglesia ni Cristo na para bang ibig niya sabihin, hindi ko kayo kailangan. Kahit mag-rally kayo laban sa impeachment, yung kahit nakakuha kayo ng 2 milyon nationwide na mag-rally against impeachment, hindi namin pakikinggan yan, hindi namin kayo kailangan sapagkat... Kita nyo mga kababayan, ganyan ba? Teka muna, mag-4,000 na tayo pero mga kababayan, 1.5 pa lang daw yung nagla-like, sabi ni Jenny Piccolo. Baka naman, mga kababayan, huwag nyo na ipagkait yan. Para sa inyong walang kakwenta-kwentang vlogger, pero gwapo. Opo, di ba ba? Ngayon, mga kababayan, ito yung simpleng-simpleng panunulsul sa mga iglesia ni Cristo, maliwanag naman. Kung kayo, mga kababayan, nauunawaan ninyo yung ibig ko sabihin, abay, congratulations. Binabati ko kayo. Mas mahalaga pa yung pagkaunawa ninyo sa nagkaroon tayo ng 200,000 subscriber, no? Ito ba, mga kababayan? Eto na. Unawaing maigi, ha? Yung mga DDS naman, alam ko naman kailangan paulit-ulit sa inyo, eh. Kasi kapag isang beses lang, talagang magtatanungan pa kayo. Di po ba? Ganun ang mga DDS, eh. Hindi nila maunawaan sa isang eksplenasyon. Kailangan ulit-ulitin yun. Kaya mga kababayan, pagpasensya nyo na kung madalas inuulit ko ang aking balita dahil nga po itong mga DDS, mahirap umunawa. Bilang pag-intindit, pag-unawa natin sa kanila, ulitin natin. Okay, Topasyo, para naman sa mga DDS, para makipakinggan nila. Cristo na para bang ibig niya sabihin, hindi ko kayo kailangan. Kahit mag-rally kayo laban sa impeachment. Umpisa natin sa umpisa para mas maintindihan nila. By making Congressman Sandro Marcos the lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya very subtly that the president cannot even control his own son. Kita nyo mga kababayan, pati yung mag-ama gusto pang pag-awayin kahit na nagbigay na ng mensahe, paliwanag ang Pangulo at yung ating butihing kongresista ng Ilocos Norte, mga kababayan, kita nyo, may banat pa rin ganito? Hindi yata napapanood o ayaw panoorin yung mga paliwanag ng mga taong tinutukoy. Tuloy. Number 3, pinapakita niya Yan, number 3. Pinapakita niya sa Iglesia ni Cristo sa Iglesia ni Cristo na para bang ibig niya sabihin, hindi ko kayo kailangan. parang ibig. Kita mo? Para sa iyong pangunawa lang yan. Huwag mong pangunahan ang kaisipan ng Pangulo. Baka mamaya sabihin ko, gamitin ko yung salita nyo. Salita ng mga DDS, mga kababayan. Natandaan nyo? Magpresidente ka muna, oy! Diba? Ganun sila. Ibalik natin sa kanila. Kasi yung ganung mga salita,
ang mga nauunawaan na lang ng mga yan. Oh, magpresidente ka muna, oy! Ganon. Di ba ganon sila? Pero may pinangungunahan yan, ha? Yung gustong ipakiwari ng Pangulo. Anak ng pating naman. Pasyo naman! Huwag ganon! Nanlilinlang ka ng tao, eh! Dito ba? Nanlilinlang ng tao, aray! Anak ng patingi. Oh, sige, tuloy mo! Para sa mga DDH, makinig kayo! Di ba? Number 3, pinapakita niya sa Iglesia ni Cristo na para bang ibig niya sabihin, hindi ko kayo kailangan. Kahit mag-rally kayo laban sa impeachment, yung kahit nakakuha kayo ng 2 milyon nationwide na mag-rally against impeachment, hindi namin pakikinggan yan, hindi namin kayo kailangan sapagkat yung 241 billion namin ay mas maraming mabibiling boto. Kita nyo mga kababayan, nagbintang pa. Matapos sa tila bang sinusulsulan ang kapatiran ng iglesia, eto ngayon mga kababayan, kita nyo, nagbibintang pa na yung pondo daw ibibili ng boto. Anak naman ang tupasyo naman. Anong klaseng pagsasalsal yan? Huwag nyo salsalin yung anyong propaganda dahil hindi yan uubra. Nandito ang mga mandirigma. Mandirigma para itama ang lahat ng palilinlang sa ating mga kababayan. Isa na ho ako ron. Hey, nako, grabe. Kita nyo mga kababayan, ano? Ha? Oh, talagang yung panunulsol nandun. Uy, biruin mo sabihin, para bang tila sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos na kahit mag-rally kayo araw-araw. Di po ba? Ano ang ano nun, mga kababayan? Ano ang, ano ang ibig sabihin nun? Sulsol! Sulsol na sulsol! Para ano, magalit ang Iglesia ni Cristo? Magagalit ba si Kex TV? Sabi nga niya kanina, no comment lang ako. Diba? O ngayon, nagigets mo na. Diba? Patricio Rosal, thank you naman. Oo. Attorney ngaw-ngaw daw. Diba ba, mga kababayan? Napakadaling unawain at napakadaling intindihin nito. Simpleng-simple yung mga batikos nito. Lilinlangin yung mga tao. Lilinlangin kahit sino para magalit sa gobyerno. Bakit, mga kababayan? Ang kanilang hangarin ay mapabagsak ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang yun. Kaya lahat gagawin ng mga ito. Oo, mga kababayan. Kung pwede lang pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos na kumain sila ng tae lahat, gagawin. Oo, sa totoo lang. Opo! Oo! Gagawin lahat ng mga DDS yan. Subukan. Ha? Oo. Kung ang magiging dahilan ng pagbagsak ni Pangulong Bongbong Marcos, yung pagkain nilang lahat ng tae, gagawin nila. Opo, sukdulan nga kahit ibenta tayo Di ba? Kaya nga tayong maatim na ibenta sa ibang lahi Yung pa kayang pagkain ng tae. Kakain at kakain ng mga tayo. Pag gusto nyo, isang bandehado pa Oo, latagan ninyo. Ito isang bandehadong tae. Naku, pasintabi siya nagtatanghalian, aagahan, hapunan, Sorry naman. Nauunawaan niyo po, mga kababayan, yung kanyang gustong ihatid na balita para sa mga Pilipino, para sa mga kapatiran ng iglesia, at para sa ating lahat, mga kababayan. Diba? Nako, tupasyo. Tigil mo na yan. Oo. Tigil mo na yan. Kahit mag-rally kayo, lastly, that the President can appoint man. Di ba? Number 3, pinapakita niya sa Iglesia ni Cristo na para bang ibig niya sabihin, hindi ko kayo kailangan. Kahit mag-rally kayo laban sa impeachment, yung kahit nakakuha kayo ng 2 milyon nationwide na mag-rally against impeachment, hindi namin pakikinggan yan, hindi namin kayo kailangan sapagkat yung 241 billion namin ay... Kita nyo mga kababayan, sinabi ba ni Pangulo na hindi kailangan ng Iglesia ni Cristo? Tandaan nyo, ano sabi ni Pangulo? Hindi ka masang-ayon sa akin. Maglilingkod ako sa iyo. Kita mo?
Galit man kayo sa akin. Kritiko kumang kayo. Maglilingkod pa rin ako sa iyo. Sa inyo, sabi ni Pangulo. Di po ba? Oh, kita niyo ugali ng Pangulo. Ha? Ang pagmamahal sa atin walang hanggan mga kababayan. Kahit sino ka pa. Hindi siya namimili. Kahit kritiko ka pa. Kahit ano ka pa. Kahit na panig ka pa sa mga Duterte. O, kita nyo? Mga kababayan, isang halimbawa na naman. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. Napansin nyo ba kung paano, kung paano balahurain ng mga dilawan noon ng Pangulong Bongbong? Kita nyo, sino ang kasama niya ngayon? Di po ba yung mga dilawan nagsisiksikan sa tabi ng Pangulong Bongbong? Oh, kita nyo? Winaksi niya ba? Hindi ho. Hindi ho ganon ang tamang pagiging mabuting tao. Ay ba'y nasa susulat naman niya sa bersikulo kapitulo? Nung mayroong isang mga kababayan, may isang ama na pinamana ang kanyang mga ari-arian sa 3 anak. Natandaan niyo yun? O, sa mga nakakatanda o nagbabasa kayo ng kapitulo, bersikulo. Yung isang anak, mga kababayan, abay, nagnegosyo, nagtagumpay. Ganon din yung isa. Yung isa, pinangwaldas, nagsugal ng babae, ng babae, ng lalaki. Lahat, mga kababayan, ng pasarap sa buhay, ginawa Pero nung naghirap, mga kababayan, anong ginawa? Bumalik sa tatay. Anong ginawa ng tatay? Pinagkatay pa ng tupa at inimbitahan ang lahat ng tao sa kanila at pinagdiwang ang pagbabalik ng anak na naligaw. Kita nyo, ganun ho ang ugali ng ating Pangulo. Pangulong Bongbong Marcos, wala na hong iba. Di po ba, mga kababayan? Oh, ganon na ganon ang ginagawa ni Pangulo. Oh, isang halimbawa pa. Oh, baka sabihin nyo na naman, si Pangulo yun. O, diba? Si Mami Pebble, anong ginawa? Naging kritiko. O, kung ano-ano rin na sinasabi. Na masasakit na salita. Nung nakita siya sa isang pagtitipon ng First Lady, yung First Lady pa mismo ang lumapit sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. Ganun ho ang tamang pag-uugali ng isang mabuting tao at nakikita po natin kanino? Kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady at sa kanyang mga pamilya. Tama po ba, mga kababayan? Oh. Ngayon, ang tanong ko, nakikita nyo ba sa mga Duterte yung ganun pag-uugali? Wala ho silang ganon. Kung merong ganon, magbigay kayo ng example. Kasi kapag may kaaway sila, kagalit sila, nako, kikitilin ang buhay. Di po ba? Sabi tuloy ni Boboy Perez, tama, hindi katulad ni Shaltik Sara. Totoo naman. Di po ba? Yun ho yung pagkakaiba ng may mabuting puso, may mabuting layunin sa ating bansa. Sa isang tao na mapag-imbot, inggit, mapanibugho sa Tagalog. Yun po, mga kababayan, ang ugaling mapanibugho ay wala hong kabutihan sa kanyang puso. Di po ba, mga kababayan? So, yung mga sinabi ko, yun ho ay real talk. Ano na, attorney? Yari ka sa akin. Ulitin natin, last na to. Para sa mga DDS na hindi nagla-like, yung mga nagre-report. Minsan, mga kababayan ko ng mga DDS, isipin nyo yung aking mga sinasabi. Sapagkat ako ay nagbibigay ng tamang pananaw sa buhay. At meron pang kasamang example, mababasa nyo sa bersikulo, kapitulo. Nang pating kayo, tanongin nyo si Tigong, kung meron siya nun. Wala! Wala.
Pasok! Oh. Pasok! even control his own son. Di ba? Number 3, pinapakita niya sa Iglesia ni Cristo na para bang ibig niya sabihin, hindi ko kayo kailangan. Kahit mag-rally kayo laban sa impeachment, yung kahit nakakuha kayo ng 2 milyon nationwide na mag-rally against impeachment, hindi namin pakikinggan yan, hindi namin kayo kailangan sapagkat yung 241 billion namin ay mas maraming mabibiling boto kaysa sa boto ng Iglesia as a Kita nyo block. mga kababayan, gumawa na ng senaryo na walang kinalaman ng Pangulo. Ganyan ang mga taong mapanlinlang, mapagmanipula ng isipan. Kita nyo mga kababayan, napakaliwanag mga DDS. Naku, ngayon palang magbago na kayo. Maliwanag na yung paliwanag ko. Itong mga ito'y gumagawa ng senaryo para linlangin kayo. Imanipula ang mga isipan ninyo. Hindi nyo pa ba rin ba nagigets? Okay na yun, nagkakapsot kayo. Nagkapsot ng utok kayo. Di po ba? Ang hihina naman ng kukote nyo. Kung hindi nyo pa rin nagigets. Dito lang ang linaw-linaw no. Diba? Mayor Along, matatalo ka na. Kailan kaya ako yayakapin ni Trillanes? Pag natalo ka na, yayakapin ka nun. Bubulungan ko siya. Sabihin ko, Mayor Trillanes, si Along, yakapin mo. Pero bago kayo makap, pwede ba pakiusap? Lumuhod ka muna, oh. Kasi baka hangin yung mayakap mo. Oo, kailangan pag niyakap mo siya, luluhod ka. Kasi hindi aabot yung yakap mo sa kanya. Our beloved Boss Mike Severa.